Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video pag-aaralan natin paano naman mag-nested while loop. Okay? So wala nang maraming salita. Simulan na natin. Open niyo yung mga code editor na gamit niyo. Ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. So ito na siya. At dahil C++ programming language yung gagamitin natin guys, hashtag include na naman tayo dito. And then IO stream, intro na tayo. Using namespace, std, and then yung ating integer main, parenthesis, and then curly braces. Lagay na tayo ng return 0. Okay? Siyempre, para ma-demo natin ng maayos yung nested while loop, kailangan ko sa inyong magbigay ng goal. Okay? So, meron na akong pin-repair dito, guys. Sabihin natin, goal natin mag-drawing. Okay? Gamit yung nested while loop. So, ano ang i-drawing natin? Mag-drawing tayo ng triangle na gawa sa asterisk. Okay? So, una, i-drawing ko muna sa comment para may idea kayo. Okay? Comment muna tayo dito. And guys, so as you can see, meron tayong 5 lines. Tapos sa 5 line na yan, guys, dyan, pagkakasyahin natin yung triangle na gagawin natin. So, sabihin natin gawa sa asterisk. Yan. Tapos dito dapat 2 na. Dito dapat 3 na. Ay, dito dapat 4 na. And dito dapat 5 na. So, there you go. Dito meron na tayong triangle na gawa sa asterisk. Ngayon, balik tayo sa nested while loop. Paano natin siya gagamitin para makapag-drawing tayo nito? Kung naalala niyo yung sabi ko sa inyo, guys, sa programming, pag sinabing nested, para siyang box sa loob ng box. Okay? So, ibig sabihin, meron siyang parent. So, ano ibig sabihin, guys? Meron tayong dalawang involved dito. Isang while loop sa labas at merong isang while loop naman sa loob. Kaya siya naging nested while loop. So, sisimulan natin itong project natin na to sa while loop sa labas. Gawa muna tayo ng while loop, okay? Ng typical na while loop. So, saan ba ito magsisimula? So, syempre, magsisimula lahat yan sa pagde-declare natin ng variable, integer I. Bibigyan ko siya ng value na 1. End of the statement. Tapos, sisimulan ko ng i-code yung while loop, okay? While. Tapos, parenthesis, kung saan nakalagay yung condition. And then, meron tayong curly braces, kung saan nakalagay yung code na magra-run every time na yung condition is true. Ngayon, guys, gusto kong sabihin sa inyo na dito sa loob ng curly braces, dito rin natin ilalagay yung isa pang while loop. Okay? Pero mamaya na natin yan aasikasuhin. Dito muna tayo sa unang while loop na gagawin natin. Sabihin natin, itong unang while loop na to, ang tawag dito is outer loop. Okay, guys? Yan yung outer loop. Tapos, yung outer loop, meron siyang variable. Si integer I, yung kanyang variable. So, ang tatawag natin dyan is outer loop variable, or yung iba tawag dito is counter. Bakit counter? Kasi dyan nakadepende yung bilang kung ilang beses maglo-loop yung iyong while loop. So, ikaw nang bahala. Kung gusto mo variable o counter, bahala ka sa buhay mo. Okay? So, ito yung ating outer loop variable na integer I na may value na 1. Yan, guys, ay gagamitin lang ni outer loop. Okay? Na outer while loop. Para yan dito. So, ito na yung while loop natin na una. Integer na siya. Ngayon, asikasuhin na natin to. So, anong una nating papagawa sa kanya para ma-achieve natin to? Okay? Una nating papagawa sa kanya, kailangan makagawa siya ng 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan niya magkaroon ng 5 row. Kailangan niya mag-loop ng 5 beses. So, ang gagawin natin, kailangan nating makagawa ng condition na 5 beses magto-true para makakuha tayo ng 5 row. Okay? Tapos, yung 5 row na yun, lalagyan na natin ng number, ng bilang na 1 to 5. So, paano natin ma-achieve yung condition na 5 true? So, ganito lang yan. So, alam niyo na to guys, napag-aralan na natin to. Yung ating integer variable na I, i-mention natin dito. Si I ba, na may value na 1, siya ba ay less than or equal to 5? Bakit 5? Kasi 5 beses natin gusto mag-true. Si I ba, kung ang value niya is 1, less than ba siya sa 5? Oo. Diba? E paano pag parehas na silang 5? Equal ba siya? Oo din. Ibig sabihin, 5 beses magto-true yung condition. Okay? So, habang naglo-loop yung ating condition dito, gusto rin natin na bawat loop niya, magpiprint tayo or magka-character out tayo. Anong ipiprint natin? Siyempre, ipiprint natin yung number para magkaroon ng numbering. So, i-mention mo si I, tapos maglalagay ako dahil merong space dito sa ano natin, sa sample natin. So, maglalagay ako ng space. O, maglagay tayo ng space. Ayan. Tapos, saka na natin i-end of the statement. Ngayon, guys, pag niran natin to, ito yung makukuha natin. So, ayan, guys, yung nakuha natin, di ba? Yung value ni I na 1, na walang katapusan kasi laging true yung condition at saka may spaces. So, ngayon, para ma-eliminate natin yung infinite loop, kailangan nating pataasin yung value ni I, di ba? Kailangan nating maglagay ng increment para tumaas yung value ni I. Kasi pag tumaas na yung value ni I, hindi na siya 1. So, magkakaroon na ng chance na maging false yung ating condition. Ma-achieve na natin yung 5 beses lang na true. Okay? So, paano natin gagawin yun? Eh, di maglalagay tayo ng increment. Ano ang i-increment? Or ano ang itataas natin? Ano ang tataasan natin? Eh, di yung variable I. Di ba? Siya nga yung involved dyan eh. So, pag naglagay ka ng I, tapos increment
increment, tapos nirun natin ulit, eto na yung makukuha natin. Diba? Nakakuha na tayo ng 1 to 5. Tapos hindi na puro 1. Nagtaas na yung number. May 1, may 2, may 3. O bakit ganun? Kanina puro 1. Kasi nga, walang increment. Ngayon, dahil tumataas na yung value niya, tapos piniprint yung variable i, so napiprint din yung value na tumaas. Diba? 1, 2, 5. Okay? So ngayon, bakit pa ganyan? Ang goal natin, ganito. Pa-column. Diba? Pababa dapat. Bakit nakaganito? Ibababa na natin to. Okay? Pero hindi ako maglalagay ng endline dyan na direkta. Ang ganito. Hindi. Ang gagawin ko, gagawa ako ng ibang character out dyan sa baba, tapos doon ko ilalagay yung endline or yung space. Okay? So, anong purpose ko dyan, guys? Kasi kailangan nating maglagay ng while loop sa gitna. Kaya nga sabi ko sa inyo, nested while loop yung topic natin. So, irarun ko muna to para makita ninyo na maa-achieve natin to. Okay? Irun ko muna yan. So, ayan guys, nakita ninyo, nagkaroon tayo ng 1 to 5, diba? So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? Magpiprint yung 1, tapos bababa, saka magi-increment. So, next time around, magpiprint yung 2, bababa, saka magi-increment. Nakuha ninyo. Ngayon, ang gusto nating mangyari, bago bumaba at bago mag-increment, kailangan magkaroon na ng asterisk. Diba? So, dito, 1, tapos bago siya bumaba sa 2, at bago maging 2, nagkaroon muna ng asterisk. Okay? Parang ganito, guys. Pagka-print ng number, sabihin natin, number 3 na tayo, oy, nag-print yung number 3. Bago tayo mag-endline, at bago tayo maging number 4, kailangan magkaroon muna dito ng asterisk. Ayan, di ba? So, kung number 3 yan, bago siya makapunta sa 4, at bago siya naging 4, meron munang 3 asterisk na nangyari. Ibig sabihin, guys, dito sa gitna na to, okay, na bago nag-endline at bago nag-increment yung number, kailangan natin gumawa ng while loop. So, tatawagin natin siyang inner while loop. Kaya siya naging nested while loop. Okay? So, lagyan na natin to ng pamagat. Sabihin natin, eto na. Parating na si inner loop. Inner loop na lang para maikse. Okay? Ngayon, guys, so paano tayo gagawa ng inner loop? E di i-mention mo yung while loop, ganyan. Tapos, meron na naman yung condition na sarili niya. Meron din yung sarili niyang curly braces. Ibig sabihin nun, guys, dapat meron din siyang sarili niyang variable. Okay? Hindi niya pwede gamitin yung variable ni outer loop. Kay outer loop yan eh. 'Di ba? Hanap ka ng sarili mo. Huwag kang mang-agaw ng iba. So, anong gagawin natin? E di magde-declare tayo ng integer para kay inner loop. So, lagyan muna natin ng title to. O, ito kay inner loop to ha. Inner loop variable or counter para sa iba. Okay? So, sabihin natin, yung variable ni inner loop is integer din. Ang value niya is j. Okay? Bibigyan ko lang din siya ng value na 1. So, mamaya papaliwanag ko bakit 1. So, dahil nakapag-declare na ako ng integer para kay inner loop, so tatrabahuin na natin yung inner while loop. So, minention natin yung isa pang while loop sa loob ng while loop. Tapos, meron din siya sarili niyang condition at meron siyang code na magra-run. Ngayon, sa condition, gusto natin na 5 beses din to mag-true. Kung si outer while loop, yung true mabaho ng 1 to 5 na ito, 1 to 5. Ano naman kaya yung trabaho ni inner loop? E di ito ng mga asterisk, diba? Yan na yung toka niya ngayon. Siya nagagawa niyan. Paano niya gagawin yan? So, pagdating mo sa condition ni inner loop, gusto mo na magkaroon ka rin ng 5 beses na loop. Bakit? Kasi 5 beses din yung loop ng asterisk dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat magkaroon din tayo ng 5 beses na loop. So, ang gagawin ko, guys, gagawa ako ng condition na 5 beses maglo-loop. So, may mention ko yung variable niya, which is yung j. Kapag si j ba, na variable ni inner loop, na merong value na 1, habang siya, while siya ay less than or equal to I. Ay, bakit I? Kasi sa outer while loop, guys, umaangat yung value ni I, di ba? Kaya nga siya dadating sa point na magpa-false na yung I kasi umaangat yung value niya. So, kung siya yung ilalagay ko sa condition ng inner loop, sasabay lang si J sa kanya kasi ang value ni J is 1. Okay? So, habang umaangat yung value ni I hanggang 6 yan. So, magtutrue na magtutrue si J. Di ba? Paano natin lalagyan ng break or ng stop si J? Kasi si variable I, di ba, sa outer loop, 5 beses siya magtutrue. Ibig sabihin, yung value niya aangat hanggang 6. Pagdating sa 6, magpa-false na siya. Kung si J is laging 1, tapos 6 na yung value ni I, edi ang mangyayari, maglulup din na maglulup si J na walang katapusan. So, para magkaroon din ng tigil or ng stop or ng break, etong condition ni inner while loop,
na si J, lalagyan din natin siya ng increment. Ibig sabihin, tataasan din natin yung value ng variable ni inner while loop para yung condition niya rin is mag-false, tapos ma-achieve niya rin to guys. Magkakaroon lang din siya ng 5 row. Okay? So guys, paano natin patataasin yung value ni J? Edi ganito yan. So sa loob ng curly braces, ilalagay mo ngayon yung J, tapos i-increment mo siya. Okay? Then, end of the statement. So ngayon guys, pag niran ko to, wala ka pang makikita. Okay? Wala pang visible na mangyayari. Okay? Kasi wala pa naman tayong pinapaprint kay inner while loop. Kumbaga, ang nangyari lang, nagkaroon lang ng stop si inner while loop kasi in-increment na natin yung variable niya. Kasi kung forever 1 yan, laging true yung condition niya, hindi siya titigil. Ngayon, anong gusto natin mangyari? Kung 5 beses maglo-loop itong inner loop, anong gusto natin mangyari? Siyempre, gusto natin mangyari, kada maglo-loop siya, magpiprint siya ng asterisk. Kasi yun yung trabaho niya. Kaya nga natin siya nilagay dyan. So, anong gagawin natin? Di sa loob ng curly braces ni inner loop, ilalagay natin ngayon yung character out ng asterisk. Diba? Kaya mag-display ka ng asterisk. Kaya, tapos, end of the statement. Okay? So, ngayon, pag niran natin to guys, yan, makukuha na natin yung ating goal. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? Na makapag-drawing tayo ng triangle. Yung 1 to 5, si outer loop ang gumawa niyan. Okay? Eto siya. Diba? Meron siyang condition na kailangan mag-true ng 5 beses at kada mag-true yan, kada mag-loop, ipiprint niya yung value 1, pero kailangan nagkakaroon ng increment. Ito, nilagay natin sa pinakababa. Bakit? Kasi gusto natin sa gitna maglagay ng while loop. Kasi bago naging 2 si 1, nagkaroon muna ng asterisk. Okay? Doon ngayon papasok yung inner loop. Okay? Magpiprint muna yung outer while loop, 1. Tapos si inner loop muna, asterisk. Bago nag-next line, ito. At bago nag-increment. So dahil nag-increment na, loop na naman, pagbalik natin sa una, piprint niya na yung 2, pero bago ngayon mag-end line at mag-increment, ibig sabihin, bago mag-number 3, kailangan muna umandar ni inner loop kasi nandun siya sa gitna. So, magpiprint naman siya ngayon ng asterisk na 2 kasi naka-loop din siya. Okay guys, na-gets ninyo. So, medyo mahirap siya talagang i-digest. Sa totoo lang, mahirap siyang i-digest, mahirap siyang intindihin, kaya ako siya hinihimay-himay. Pero kung nahirapan ka, balikan mo lang yung video kasi sigurado ako kung iintindihin mo, maiintindihan mo talaga. Okay? So, ganito ginagamit. Isa lang to sa mga halimbawa para ma-demo ko sa inyo kung paano natin kinocode at ginagamit yung nested while loop. Next na pag-aaralan natin, ano naman yung do while? Do while naman tayo guys.